Karancho. Miguel Hill. Katapat at Karancho. Buenos días a todos mis amigos, es su Karancho Miguel Hill. Ngayon po ay araw ng Lunes, October 5, 2015. Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At tayo po ay mistulang ipinapanganak muli. Ayun, born again po ang ating programang Katapat at Karancho at tayo po ay maririnig na sa pamamagitan ng mas malakas, mas malaki at mas malawak na frequency ng DZRJ. So good morning sa lahat ng ating mga listeners. At sinasabi po ng marami sa ating mga taga-subaybay na na-miss nila ang ating mga tinig sa tuwing umaga at hindi po kasi lahat na nakakapakinig sa atin nung tayo'y pansamantalang naglipat. Kumbaga parang lumilipat ng tahanan. Di po ba? Merong panahon ng pag-aalsabalutan. Di po ba? Yung nagbabalot-balot ng mga gamit. Saka ito'y ikinakarga sa sasakyan pagkatapos lumilipat sa bagong tirahan. Ganyan po ang nangyari sa ating istasyon. At nitong nakaraang buwan ng Setyembre, hindi niyo po kami narinig sa pamamagitan ng AM frequency. Pero yung ating mga loyal listeners, meron din pong sinamahan tayo sa pamamagitan ng internet. Pero sandali lamang po yan. At ngayon po, ito na nga ang ating pagkabuhay muli o pangalawang kapanganakan. Subalit sa hindi po natin makakasama ngayong umagang ito ang ating alkalde ng Himpapawid para sa mga baguhan po sa ating programa. Yan pong ating alkalde ng Himpapawid ay walang iba kung hindi si Mayor Alfredo Fred Lim. May tatanong nyo kung bakit hindi ko po siya kasama sa ating studio ngayon ay dahil nandoon po siya sa Club Filipino kung saan pagkakaalam natin i-aanunsyo na ng Partido Liberal yung kanilang vice presidential slate. No? So ito po yung magiging katandem ni Secretary Mar Rojas, na sa ating pagkakaalam si Congresswoman Leni Robredo. Ayan po ang dahilan kung bakit hindi natin makakapili ngayon sa muling pagbubukas at muling pagpapaimbulog ng ating programa si Mayor Fred Lim. Pero sa mga susunod na araw, tiyak na tiyak po siya ay ating makakapiling dito sa ating studio upang makapiling po kayong lahat. At bagamat ako po ay wala po ang ating alkalde ngayon, hindi pa rin ako nag-iisa dito sa ating studio dahil kasama ko po. O ito, papakilala ko sa inyo yung mga hindi pa kilala ang ating isang kasama dito sa studio, yung ating mga bagong listeners. Ito po ang ating alaga, ang bantay ng ating studio, si Gardo, ang Gardog ng bayan, sanggang dikit ng kabutihan, kaaway na mortal na mga kawatan. Magandang umaga sa iyo, Gardo. O Gardo, anong ginagawa natin sa mga walang hiya at mapang-abuso sa ating lipunan? Ayan po, para sa ating mga brand new listeners, yan po si Gardo, ang Gardog ng bayan. Kasama po yan, siya po ay kasama namin araw-araw ni Mayor Fred Lim sa tuwing kami tumatalakay ng mga isyong makabuluhan at lalo na pag meron tayong mga binibisto na mga walang hiya, mga mapang-abuso, mapang-malabis, yung mga lalo na yung mga may pwesto sa pamahalaan. At kahit na hindi yung mga opisyalis ng gobyerno, kahit sa pribadong sektor, pag kayo'y nang-aabuso ng inyong kapwa at aming malaman, pawawala namin si Gardo, ang Gardog ng bayan. Ayan po, para naman sa ating mga listeners na hindi pa kilala ang ating programa, bagamat alam ko naman na yung ating mga taga-subaybay na namiss tayo sa loob ng isang buwan, ay magsisilipat na rin dito sa DZRJ para subaybayan araw-araw, Mondays through Fridays, ang programang Katapat at Karancho.
alam ko rin naman marami, libo-libo, baka daan-libo na mga listeners ng DZRJ ang mapapaibig din o kahuhumalingan din ang mga isyong ating hinihimay-himay, tinatalakay at ang ating mga pagbubunyag at pagbabatikos at yung ating pagpuna sa mga hindi magagandang nangyayari sa ating kapaligiran. Ayan po, nakatitiyak ako na kami ay magiging habit nyo na rin po. Yung good habit sa tuwing umaga, ang pakikinig sa programang Katapat at Karancho sa radyo. Ang ating hangarin po, mga kaibigan, sa ating mga new listeners, sa ating mga bagong karancho dyan, ang pinakahangarin po ng ating programa ay ang mapuna at mailagay sa atensyon ng publiko yung mga hindi magagandang nangyayari sa ating kapaligiran, hindi po para makabatikos lang o para makatuligsa lang ang inyong mga anchors, kung hindi para maging gabay at magsilbing hudyat ng pagbabago upang maituwid ang mga kamalian na nangyayari sa ating paligid. Lalo na kapag meron tayong mga kababayan na naaapi. Kasi yan pong ayaw na ayaw natin po dito ng inyong karancho at maging ni Mayor Fred Lim. Yung mga meron tayong mga kababayan na naaapi. Kasi marami po sa ating mga, hindi naman marami, pero meron po dito sa ating bansa, lalo na yung mga nasa pwesto, yung ginagamit yung kanilang pwesto para mang-api, para manakit, o di kaya para manggancho ng ating mga kababayan. Yan pong ayaw na ayaw natin at yan ang pinalalapa natin kay Gardo, ang Gardog ng bayan. Ayan po. At bukas na bukas po ang ating linya. Meron po tayong text line at meron din po tayong hotline na inyong maaring tawagan o di kaya i-text sakaling meron kayong sumbong o meron kayong kung anong hinaing na nais iparating sa atin at titingnan natin kung paano natin kayo matutulungan. Basta wag lang po cash. Mga karancho. Ang ating text line po ay 0977-342-1644. Inuulit ko po, text line. So, text lang po yan. 0977-342-1644. Ayan po, kung meron kayong mga sumbong, meron kayong mga nakikitang hindi magandang nangyayari sa inyong pamayanan, o di kaya nais nyo lang magpag-greet ng happy birthday, o di kaya happy anniv, ayan po ang ating text line. Pero meron din po tayong hotline. Ito naman ay para sa mga voice calls, para sa mga nais tumawag, o di kaya nais nyo marinig ang inyong tinig sa radyo. Ito po ang ating hotline, 412-0288. Inuulit ko po, 412-0288. Yan naman po ang ating hotline. Ayun po. Pag kayo magte-text o di kaya tatawag, mangyari lamang po, ay bigay nyo lang at least yung inyong first name. At kung taga saan kayo, yung inyong area. Lalo na kung meron kayong isusumbong na hindi maganda, yung mga anomalya dyan sa inyong palipaligid, sa tabi-tabi. At least alam namin kung taga saan kayo. Para alam naman namin na kayo totoong totoo at para malaman din namin yung aming reach. Di po ba kung gaano kalawak yung ating naabot. Dahil kasi po, meron mga listeners dyan, yung mga nagsusumbong, meron na is mga ibunyag na mga pangit sa kanilang kapaligiran. Minsan ayaw ibigay yung kanilang tunay, yung kanilang buong pangalan, dahil minsan natatakot. Natatakot na balikan sila ng kanilang mga isinusuplong. Naiintindihan po natin yan. At para naman dun sa mga talagang medyo matindi ang kanilang mga problema, basta pwedeng masolusyonan sa pamamagitan ng ating programa namin ni Mayor Fred Lim, ay maaari po kayong pumunta dito sa aming studio sa Seneca Plaza Building, 4th floor sa E. Rodriguez Senior Avenue. Yan po ang gusali sa tapat mismo ng Christ the King. Yan po yung SVD Mission Seminary. Sa pang-apat na palabag, nandiyan po ang ating studio. Kung meron kayong mga sumbong at meron kayong mga nais iparating sa atensyon ng publiko, lalo na sa ating alkalde ng Himpapawid na si Mayor Fred Limaya. Bukas na bukas ang pinto, literal, ng aming studio para sa mga
ating mga listeners at yung mga maaari nating tulungan. Anyway, kakasimula pa lang natin muli at nagsisidating na ang mga text sa ating programa. Ito. Hindi naman, bagamat nagbago po ang ating frequency, 8 Gs na po tayo ngayon. Sa DZRJ, yung ating mga listeners katulad ni Mr. Marvin Capili ay talagang loyal na loyal kahit na saan po tayo mapadpad ay ito si Marvin ay patuloy na nakikinig sa ating munting palatuntunan. Ito po ang message sa atin ni Mr. Marvin Capili na taga Manugit, Tondo, Manila. Ito si Marvin. Ito yata ay isa sa mga opisyales ng tinatawag nating Tondo Connection. Dahil pagkakaalam ko po, talagang naiibigan talaga nila o tuwang-tuwa ang mga taga-Tondo dito sa ating programang Katapat at Karancho sa radyo. Sabi naman ni Marvin, mapagpalang umaga po Karancho Migs at mahal na mahal naming Mayor Alfredo Lim. Welcome back po ulit. Sobrang na-miss po namin kayo ng 1 buwan. This October, bibisita po kami sa inyo. Pakibati po kami ang Capili family. Okay. Binabati natin ang buong Capili family ng Manugit, Tondo, Manila. Salamat po. Solid na listener. Yan po ang text sa atin ni Marvin Capili. Ayan. Talaga naman ano ba yun? Heartwarming makatanggap ng ganitong mga mensahe na solid pala sa ating munting palatuntunan. Ito si Marvin at maging ang kanyang pamilya. At alam ko po, ito si Marvin, pati yung kanyang mga office mates, yung kanyang mga kasamahan sa opisina, nahihimok niyang mag-aksaya ng 1 oras kada araw para makinig sa ating programang Katapat at Karancho. Ayan po. Ito naman, Marvin, ay sinasabi nga natin, no, parang pagsilang muli. Ang Katapat at Karancho ay born again simula ngayong araw na ito. Pero palagay ko, mas maraming tao makikinig sa atin ngayon sa ilalim ng DZRJ. At bagamat hindi naman tayo eksperto sa mga technical na bagay, pagkakaalam ko, yung maaabot ng ating signal ay napakalawak. At soon to be. Baka ito yung maging nationwide pa. Mantakin nyo mula dun sa Batanes hanggang dun sa Hulo, baka mapakinggan na tayo sa mga susunod na panahon. Malapit-lapit na yan. Bagamat ngayon, hindi lamang sa Metro Manila tayo mapapakinggan, kung hindi pati dun sa mga lalawigan, sa mga probinsyang nakapalibot sa Kamaynilaan. Yan, mapapakinggan tayo. Anyway, maya-maya po ay baka ating matawagan si Mayor Lim sa kanyang kinaroroonan dyan sa Club Filipino para malaman natin kung ano na nga ba. Gagawin nating reporter si Mayor Fred Lim. Ayan. Kung natuloy nga ba yung sinasabi nilang itong si Leni Robredo ay formal ng babasbasan bilang running mate ni Mar Rojas. Dahil sa pagkakaalam ko, ito si Rojas ay binigyan ng poder ng kanyang partido, itong liberal, para pangalanan kung sino man ang gusto niyang maging running mate sa 2016 presidential elections o national elections. Ayan. Bagamat pagkakaalam natin, done deal na yung pagiging vice presidential neto ni Mrs. Robredo. Nandito pa tayo sa ating studio kaya hindi pa natin makukumpirma. Bagamat sa mga oras na ito, ayan. Okay. Meron po tayong time check ngayon. Ang oras po natin ngayon ay 10:20 ng umaga. This time check's brought to you by VFresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan,
Sigaw ng Bayan, V-Fresh. This is DCRJ 810 AM and 8 Tri-Media Broadcasting Network. Okay, makakapanayan po natin maya-maya sa linya ng telepono. Itong isa sa mga matatawag nating mga tagapagsalita ng sektor ng paggawa dito sa ating bansa. Ayan po. Para mapag-usapan naman natin ang ilang mga issue. Yung mga hindi issue pampolitika kasi alam po natin na pag puro politika pinag-uusapan natin, papogian lang yan eh. Hindi naman na mahirap na mamatiyak kung talagang itong mga politiko na to nasa sa puso nila ang ating interes. Di po ba? Gwapo at maganda lang yan pag nangangampanya pero iilan lang naman ang mga politicians, mga politikang katulad ni Mayor Fred Lim na sa kanyang more than half century na panunungkulan naging nanatiling tapat sa kanyang sumpa na maglingkod sa sambayan ng Pilipinas at partikular na diyan sa ating mga karancho sa lungsod ng Maynila. Anyway, makakapanayin natin live sa linya ng telepono ang tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines, si Ginoong Alan Tanhusay. Alan, good morning and welcome to the show. Kay Mayor Lim, magandang umaga po, at sa inyong sa ating mga kababayan, magandang umaga po. Alan, kung hindi mo na itatanong, tayo naglipat ng himpilan. Nandito na tayo sa DZRJ 8Gs at mapapakinggan tayo sa mas malawak na lugar at ang ating signal ay napakalakas. At marami mga kababayan natin ang nakikinig sa ating usapan ngayong umaga ito. Magandang umaga po at maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Medyo sumisikat ka ata, Alan. Pagkakaalam ko pati mga telebisyon kanina nai-interview ko Opo, at meron pong nag-interview po sa atin at yun po ay tungkol dito sa aming pag-aaral at pagsisiyasat na merong 800,000 hanggang 1,000,000 mga magbubukid natin ang mawawalan ng trabaho dahil dito sa epekto ng El Nino. So, 800,000 to 1,000,000 farmers ang posibleng ma-displace, no? Yung economic displacement dahil sa El Nino. Opo, tama po kayo. At sa loob, magmula ngayong Oktubre hanggang sa Pebrero next year, ay inaasahan namin na ganoon nga po ang mangyayari kapag hindi in-address o hindi binigyan ng pansin ng ating pamahalaan ang nangyayaring ito. Anong katugunan kaya naman, Alan, ang inaasahan natin mula sa pamahalaan? Well, inaasahan natin na unang-una, isama sa plano nila maging sa national at sa mga local na level yung kanilang mitigating plans o rescue plan kung ano yung gagawin nila sa El Nino phenomenon. Mm-hmm. So ang nais lang naman namin, panawagan namin na isama nila yung kung anong plano, kung anong dapat nilang gawin, hindi lamang para sa mga magsasasa mga device o mga mekanismo para makakope tayo sa El Nino, kundi dapat magbigay rin tayo ng mga livelihood sa mga ating mga kababayang magbubukid. Dapat bigyan din sila ng insurance o unemployment insurance para meron silang income habang naghihirap sila sa tag-init na sanhi ng El Nino. Kaya Alan, merong kasabihan sa English na itong mga force of nature katulad ng El Nino na hindi naman natin mapipigilan, hindi natin mapeprenuhan yan, sabi nila na itong mga ganitong mga pangyayari is you cannot defeat it, you just endure it, no? So kailangan magsagawa ng mga kung ano-anong mga hakbangin para ma-endure. Ibig sabihin survival, di ba? Para makatawid lang sa panahon ng tagtuyot. Pero ang problema natin dyan, Alan, nandito na tayo, nasa kalagitnaan na tayo ng political season. Nakikita natin ngayon, imbis na yung mga isyong pangsikmura ang pinag-aaksaya ng panahon ng ating mga leader, ito,
puro mga may mga meeting de avance nang nangyayari ngayon. Ito this crosses party lines, no? Alan, so ang mood ngayon ng ating mga opisyales, ng ating mga political leaders, pawang hindi na yung kung paano ba may aangat ang ating pamumuhay, paano ba matutugunan itong pagsusumikip ng trapiko. Kung hindi, ang issue na lang ngayon, paano sila marire-elect o paano maiboboto, maipapaboto sa masa yung kanilang mga manok. Oo, tama ka dyan. Yun nga po ang nakakalungkot dito sa nagaganap na parating pa lamang na eleksyon yun, ha. Ngunit ang pinag-uusapan dito ay hindi yung mga isyong dapat nilang pag-usapan, kundi doon sa mga isyong napakababaw, no? Ayun. So, yan marahil ang dahilan dahil meron tayong tinatawag na traditional politics o trapo politics kung kaya't nangyayari ito. Kaya't kahit papaano, nilalabanan po namin yan at kaya nga po kami nag-iingay na dapat ang pag-uusapan natin yung mga issue na kung paano natin may angat ang ating pamumuhay dito sa ating bansa. Kayo ba sa Trade Union Congress of the Philippines, alam natin kami dati bilang reporter dati kapag kami sumusulat o di kaya kami nagre-report ukol sa inyong grupo, ang nagsisimula the usually moderate Trade Union Congress of the Philippines, no? Ibig sabihin, hindi kayo yung militante, hindi kayo yung puro reklamo. Ibig sabihin, pag kayo ay nagrereklamo, pinag-iisipan yung mabuti yung inyong mga inirereklamo. Di ba, Alan? Opo, tama po kayo dyan. Hindi kayo padalos-dalos. Kung kami po ay nagrereklamo, mayroon po kaming kaukulang solusyon na Pinapanukala, minumungkahi. Oo, meron kaming minumungkahi na bit-bit na solusyon at willing kami hindi lamang na mag-offer ng solution kundi willing kami na umupo at mag-execute kung paano ba ito gagawin. Okay, ang bukang bibig naman ng ating Pangulo, neto ni Pinoy, kailangan daw kung sino man ang iboboto para sa yung magiging successor niya, yung papalit sa kanya, ay ipagpapatuloy yung kanyang mga di umanong mabubuting nasimulan. Pero kayo, sa sektor ng paggawa, Alan, paano nyo maire-rate? Anong grado, anong marka ang maibibigay nyo dun sa lampas na ng 5 taon na panunungkulan ng administrasyong ito kung ang pag-uusapan ay yung pagtulong sa labor sector, yung pag-angat ng kabuhayan ng ating mga obrero? Well, sa totoo lang, Miguel, wala po kaming nakikitang relief ng mga manggagawa under the presidency of President Aquino. Wala po kaming nakuha sa kanya, no, sa loob ng kanyang panunungkulan. Pagkaupo pa lamang po niya, may mga panukala na ho kami sa kanyang ibinigay na dapat siyang gawin kung saan sa tingin namin ay hindi naman po ikakasisira ng ating gobyerno, hindi naman po ikasisira ng ating mga employer, bagkus ay makakaigi ito sa ating mga manggagawa. Ngunit ang lahat ng mga proposals namin sa kanya ay hindi naman niya pinakinggan, bagkus ay kanyang ni-reject. Katulad ng Alan? Itong, kung matatandaan po niyo last week, ay ibinasura ng ating Pangulong Aquino yung panukalang bawasan yung income tax ng milyon-milyong manggagawa sa pribado at public na sector. So, yan pa lamang, doon pa lamang ay kanyang isinantabi at sa tingin namin na frustrated na rin po kami at exhausted sa ating Pangulo kung kaya't wala na po kaming maasahan mula sa kanya. Ayun, yung pagbasura ng income tax, maraming umaasa dyan na baka sa yung last hura ng administrasyong Aquino, baka kung sa ibatas yan, ewan ko kung is that something that you should legislate o pwede bang executive order lang yan o kung ano pa man. Pero malaking bagay sana yan kung naipatupad yan sa ilalim ng administrasyong Aquino dahil malinaw naman na overtaxed ang ating mga obrero, di ba, Alan? Ibig sabihin, napakabigat ng income tax na ipinapataw sa mga ordinaryong manggagawa dahil kasi tayo hindi naman tayo mga mayayaman, kapag ang ating sahod dumadating sa atin, bawas na eh. Bawas na, hindi na natin natikman man lang yung kaunting yung buong sahod, di ba? Yung salary deduction. Sa bagay, mabuti na rin yan. At least hindi mo na nahawakan, hindi ka na matetentasyon na kung ano pang
kung saan padalhin yung pera na yan. Pero ang problema, naririnig naman natin yung mga DAP, mga PDAF na yung bilyon-bilyon piso halaga ng ng kabambayan napupunta lang sa kung ano-ano mga pork barrel o di kaya nakikita natin yung walang patumanggang smuggling diyan sa Bureau of Customs na imbis na mapunta sa kabambayan, 'di ba? Yung mga tax cheats, yung mga malalaking negosyante na mga bilyonaryo naman na nalulusutan yung pagbayad ng tamang buwis. Pero tayong mga ordinaryong mga mamamayan, tayong masa, hindi natin nalulusutan yan. Tayo pang hindi mayayaman ang siyang bumabalikat ng yung burden ng pagpapatakbo ng gobyerno. Alan? Oo, tama po kayo dahil dapat nga ang pag-asa o umaasa kami noon sa Pangulong Aquino na bigyan niya naman ng relief o bigyan niya ng pabuya yung mga manggagawang tumulong na palaguin ang ating ekonomiya, no? So pumapangatlo tayo, China, Vietnam at Pilipinas. Yan po ang ranking ngayon ng ekonomiyang umaasenso dito sa Asia. Ngunit kunting naman ng Vietnam, no, ang ating kakompetensya, no, at ang Pilipinas. Napakababa ng mga tax ng Vietnamese at consistent at progresibo yung government subsidy sa mga kapatid natin mga Vietnamese. Ngunit dito sa Pilipinas, kabaliktaran, lalong tumataas ang tax, lalong tumataas ang mga bilihin, ang ating mga sahod naman ay pababa ng pababa. Ayun. Kaya tuloy, yung ating mga kababayan napipilitan na kung anong racket ang pinapasukan. Tingnan mo na lang yung Playgirls. 'Di ba? Alam mo, para sa sektor ng paggawa, yung mga nangyayari sa ating kababaihan, itong napupunta sa ganitong linya ng trabaho, dapat palagay ko medyo sinisilip-silip nyo rin. Bagamat alam natin na hindi naman mga unionista, yung mga ganyan mga performers. Pero ito pa rin ay mga manggagawang Pilipino at sila kuminsan na-exploit din, di ba Alan? Oo, obvious naman sa patalim kung kaya't nagagawa na yung mga bagay na yon dahil tinutulak sila ng kanilang amo na magtrabaho ng gano'n. Ang tindi rin naman ang sikmura ng ilan sa ating mga politiko, no? Yung parang inireregalo lang yung bagamat hindi naman natin masasabing yung laman ang pinaka-iniregalo diyan, pero yung lalo na doon sa mga kung kayo ay inaakit nyo yung taong bayan na iluklok kayo sa pwesto dahil kayo'y upstanding citizen sa wikang Ingles pagkatapos ganyan lang pala. Yung inyong mga parang mga meeting de avance meron palang mga ganyan mga bagay. Parang bad taste, di ba? Yan Miguel kasi ang kulturang traditional politician na pinapalaganap ng ating mga politiko, no? Imbes na ang pag-usapan sa mga gathering o sa mga pagtitipon na ganyan ay mga issue o mga problema at solusyon at kung anong dapat nating mga gagawin, yun dapat ang pag-uusapan Pero ang nangyayari dahil sa mga trapo ang pag-iisip ng ating mga politikong ito ay nagre-resort sila sa mga ganyang mababaw at mga kakwenta-kwentang mga entertainment. Ayun. At ngayon, dahil nabasyo, nakuberan kasi ng media, ayan, kumakalat sa internet yung mga playgirls na yun dun sa kanina ba yun? Congressman Agaraw ba yun? Tama, sa Laguna, di ba? Ay ngayon, nagtuturoan sila, walang umaamin kung sinong talagang umupa sa serbisyo ng mga dalagang iyon. At hindi raw si Tolentino, hindi raw si Chairman Francis Tolentino pero siya naman ang inunguso ng mga kasamahan niya. So hindi natin alam yung katotohanan, pero ang malinaw na malinaw lang, etong mga politiko natin, ganyan pala. Ganyan sila mag-isip ng akala nila makukuha nila yung ating mga kababayan sa mga ganyang estilo. Ngunit marami sa kababayan natin at nakakalamang nag-iisip na rin. Oo, nag-iisip nila at nire-reject nila. In fact, kinukutya nila ng matindi yung ganitong estilo ng pamumulitika, no? Kung kaya nape-pressure sila ngayon, nagtuturuan sila kung sino yung dapat i-blame. Alam mo Alan, dapat ngayon dahil kasi napaka-critical na itong 2016 national elections, lahat ng mga partido na wala naman tayong
ay tinutukoy na partikular na partido dahil kasi itong kultura ng trapo, ano to, halos lahat sila, anumang partido, ganito yung namamayaning kultura dapat baguhin na nila dahil hindi na tanga, hindi na bobo, hindi puro bobotante ang kanilang makakaharap. Uh, okay. Alan, Oo, at maraming salamat Kamigal sa thank pagkakataon you. ito at naway makatulong itong ating himpilan para madinig ng nasa gobyerno dapat isama nila sa plano kung anong dapat nilang gawin dito sa ating mga kababayang magbubukid na mawawalan ng trabaho kapag lalong tumindi itong El Nino phenomenon na dinadanas natin ngayon. Okay, thank you very much, TUCP spokesman Alan Tanhusay. Mabuhay kayo at mabuhay ang ating mga manggagawa, Alan. Magandang umaga po. Maraming salamat. Ayun. Yun po ang ating report mula dito sa TUCP, sa Trade Union Congress of the Philippines, na between 800 to 1 million agriculture workers pala. Yung mga magsasaka ang posibleng maapektuhan netong pagdatal ng El Nino. Simula na po yan. Pagkakaalam ko, Oktubre nila inaasahan yan na magsisimula, bagamat ngayon kulimlim pa at nag-uulam pa. So baka hari nawa, kung hindi man ma-delay ng husto, itong El Nino, sana maging maikli lang para maging minimal ang epekto nito sa ating sektor agrikultura. Dahil alam po natin, etong pag-ulan, dito po inaasahan natin yung hindi lang sa ating pananim kundi pati yung laman, yung supply ng tubig sa ating bansa. So hindi lang yung ano ba tawag doon, yung agriculture sector, meaning to say yung mga pananim. Kung hindi pati yung ating water supply. Yung ating water supply umaasa dito sa regular na pagdating ng pag-ulan at sapat na pag-ulan sa mga tamang lugar. Kasi kung minsan po sinasabi nila, o bakit natin sinasabi magkaka-water shortage at magkakaroon ng water rationing na siyang sinasagawa ngayon ng Manila Water at ng Maynilad Water. Meron ng water rationing sa pamamagitan ng pagpapababa sa water pressure sa kanilang mga nasasakupan na lugar. So ibig sabihin, mas mahina na ang buga ng tubig. Buti naman dun sa mga lugar na yung medyo low-lying. Pag medyo low-lying, pagkakaalam ko, kahit na mahina-hina ng konti, yung water pressure, inaabot pa rin sila ng tubig. Paano naman dun sa lugar na medyo mataas? O paano naman dun sa mga nakatira sa yung mga high-rise? Kahit na hindi yung high-rise, yung multi-story residential housing, posibleng maapektuhan ito. Hindi po malayo. So ito pong yan po ang posibleng maging epekto nitong paghina ng water pressure ng ating ng Manila Water at ng Maynilad Water. Yan lamang po ang ilan sa mga epekto nitong El Nino bukod pa sa inaasahan na epekto nito sa ating pananim at sa agriculture sector in general. Kaya sana po, baka naman makuha sa dasal na itong El Nino ay hindi maging todo-todo ang epekto sa atin. Bagamat ayon sa pag-asa, itong El Nino ay magiging mild. Mild El Nino, ibig sabihin na hindi naman masyadong matindi daw. Pero hindi pa natin alam. Hindi natin masisiguro hanggang nakalipas na yan. Pero ngayon pa lang, sinasabi na mayroong mga indikasyon na matutuloy daw itong El Nino na ito. At kung ito'y talaga magtuloy-tuloy at maapektuhan ng 800,000 hanggang 1,000,000 mga obrero, yung mga farm workers, ano na lang ang gagawin ng Administrasyong Aquino. Palagay ko sa puntong ito, imbis na puro politika ang tinututukan ng ating mga leader, hindi lamang po yung ating national leadership. Kung hindi, alam nyo po ang impact netong drought, netong dry season, tagtuyot o El Nino, kung ano man ang tawag nyo, talagang mararamdaman po yan sa ating mga lalawigan. At sa mga lalawigan po, nandyan din po yung local government units, yung mga gobernador, yung mga mayor. At sila ay meron din poder na gumawa ng mga hakbang
upang maibsan ang impact ng tagtuyot sa kanilang mga lugar. So, ayan po ay mamimitigate. Yung sinasabing mitigate, kasi po itong pagklima, nature, kalikasan ng ating kalaban, hindi po yan maaring pigilan. Hindi mo pwedeng sabihin, oy, tigil muna ang El Nino. Hindi pwedeng isabatas yan ng mga kongresista na itigil muna. Iba ng El Nino. Hindi po pwede yun. Matutuloy yan at matutuloy. Dahil yan po ay resulta ng pagbabago ng klima na siya namang naging resulta din ng ating kapabayaan sa ating kapaligiran sa loob ng ilang dekada o ilang baka for the past 100 years, di po ba? Yung kung ano-anong mga carbon emission ang ating ibinabato sa ating environment, sa ating kalikasan, ayan, nagbabago na po ang ating klima. Nagkakaroon na ng napakalakas na pag-ulan na halos malunod na tayong lahat at ito naman ay nasusundan ng mga dry season na tagtuyot na siya namang nangyayari sa panahon ng mga planting season natin. Kung kailan inaasahan natin na magtatanim tayo, pagkatapos a few months later tayo makakapag-ani. Pero yan po, yung balance, yung balance ng kalikasan ay apektado na po. At tayo ang affected dyan. Ito po, basa-basa naman tayo ng ating mga text mula naman kay Ginoong Rex Del Malyari ng Binangonan, Rizal. Ayun. Rinig na pala tayo sa Binangonan, Rizal. Medyo malayo-layo na yan. From Mr. Rex Del Malyari. Sabi naman ni Rex Del, congrats sa buong A-Tri-Media team. Kudos na rin kay Sir RJ Jacinto at ang buong RJ Network family. Sana nga tumagal na talaga ito. Ayan, ay mula kay Rex Del Malyari ng Binangonan, Rizal. At ito naman ang text sa atin. Uy, na-miss ko na rin ito. Si Roy Valbuena ng Antipolo. Si Roy, sabi ni Roy, congrats, welcome back Katapat at Karancho. Na-miss ko po kayo. Ayun, na-miss ka rin namin, Roy. Sana patuloy ang iyong pakikinig sa ating himpilan, sa ating munting programa at himukin mo pa yung iyong mga kasamahan na makinig din at magsumbong. Yun po ang mahalaga Roy. Alam nyo, kung meron kayong nakikitang hindi magaganda sa inyong paligid, isumbong nyo dito sa ating programa at hanggang sa abot ng aming makakaya ni Mayor Fred Lim, susubukan natin na tulungan yung ating mga kababayan na naaapi, nawawalang hiya ng mga tao, lalo na pag yung mga taong nangwawalang hiya ay nasa posisyon. Nako, yung mga korap! Yung mga tamad! Ayan po. Mga korap, mga tamad, mga walang hiyang, mga opisyalis ng ating pamahalaan at lahat ng mga taong nang-aabuso sa ating mga karancho, sa ating mga kababayan, sa mga mabubuting mamamayan ng ating bansa. Aba, makakalaban nyo po si Katapat at si Karancho. Lalo na si Katapat. Mas matapang po yun kaysa kay Karancho. Anyway, ang ating sino ba to? Nako, isa pa itong nami-miss ko na Akala ko inabandona na tayo nito Akala ko nakalimutan na tayo ni Mr. Donald Aquino of Santa Maria, Tondo, Manila. Ito si Donald. Ayan. Alam ka agad ni Donald ang ating bagong himpilan. Okay, sabi naman ni Donald, magandang umaga sa iyo, Ka Miguel, at kay Mayor Fred Lim. Congrats po muli sa muli niyong pagbabalik sa Himpapawid na tunay na nakakasabik at nakakauhaw pagdating sa tamang paghahayag. Ika nga, isa ang programang Katapat at Karancho na nagbibigay linaw at tamang naghahayag pagdating sa mga katotohanan na dapat malaman ng bawat mamamayang gutom sa mga kaalaman dito sa ating lipunan na talagang binubulag ng mga pagkukunwari.
Ayan po. Ito po si Donald ng Santa Maria Tondo, Manila. Isa po to sa ating mga bago nating listeners dahil dito sa DZRJ 8Gs meron pong mga tagapakinig dito na baka hindi pa kilala ang ating tropa, ang Tondo Connection at ang mga iba pa nating mga suki. Sana parang pamilya rin po tayo sa programang Katapat at Karancho na yung mga nakikinig sa atin at kami ditong inyong mga hosts parang ano na tayo parang isang one big happy family tayo. Ayun. At kung kayo ay merong mga issue, merong mga sumbong, sa lahat po ng pamayanan kasi meron kayong mga nakikita, meron tayong nakikita na mga hindi magaganda. At itong mga bagay na ito, kung pwedeng solusyonan, ibig sabihin, kung sisipain mo lang sa puwit, yung mga opisyalis dyan sa inyo, baka masolusyonan ang inyong mga problema, wag na po kayo mag-atubili at itawag. O di kayo i-text sa ating programa. At kung kayo naman ay may panahon, bakit hindi kayo bumisita dito sa aming studio? Hindi naman po tayo mga suplado dito sa A-Tri-Media Broadcasting Network. At kami po ay handang makiharap sa mga tao. Kung kayo ay taong nakiharap sa amin, tao rin kaming makikiharap sa inyo. Lalo na kung meron kayong mga lehitimong mga sumbong, mga concerns. Ayan po. At inuulit ko po, ang ating text line is 0977-342-1644. Aba, medyo mabilis. Babagalan ko po, ang ating text line ay 0977-342-1644. Ayan. At meron din po tayong hotline. Yan naman ay 412-0288. 412-0288 ang aming hotline. At bukas na bukas po ang aming mga linya para sa lahat ng inyong mga concerns. Ayan. Kahit na yung mga nais magpabati ng happy anniv at happy birthday, kakantahan po kayo ng mga minions. O di kaya, yung choir, yung mga singers ng Kapusa Network. Yan po ang mga aawit sa inyo sakaling kayo'y magpapagreet ng happy birthday sa pamamagitan ng ating munting palatuntunan. Ayan. Sa ngayon naman ay tuloy-tuloy pa lang ating pagpapakilala sa ating mga panibagong mga taga-subaybay. Ngunit sa mga susunod na araw, wala na pong mahihirapan na pong awatin ang ating pagpuna sa mga kawalang hiyaan na nangyayari sa ating paligid. Ayun. Bagamat ang ating alkalde ng Himpapawid na si Mayor Fred Lim ay ngayon nasa Club Filipino kung saan palagi ko inanunsyo na sa mga oras na ito para sa mga iba na mga nakatutok naman sa inyong mga telebisyon at ukol dun sa announcement ng kandidatura bilang vice-presidente sa pagka-vice-presidente ni Congresswoman Leni Robredo. Palagay ko, alam nyo na yan by now. Bagamat sa ngayon, kinukumpirma pa lang. Okay. Sabi ng ating mga kasamahan dito sa studio, ay kumpirmado na raw po ang pagtakbo bilang Vice President ni Mar Rojas nitong si Congresswoman Leni Robredo ng Naga. Ito po yung asawa, yung misis ni ng nasirang DILG Secretary na si Jessie Robredo na namatay around 3 years ago, no, yung bumagsak yung kanyang eroplano matapos ang pagpunta kung saang lalawigan. Ayan. Okay, so buong-buo na yata ang ating mga line-up para sa pagka-presidente at vice-presidente sa susunod na taon. Para sa administrasyon, nandiyan si Mar Rojas at si Leni Robredo. Para naman sa oposisyon, sa una,
Ay nandiyan si Vice President Jejomar Binay at si Senator Gringo Onasan daw ang kanya magiging Vice President. At para naman sa independent candidates, siyempre, yung pinakamabango at yung batay sa mga surveys, yung nangunguna pa rin na si Senator Grace Poe, ang kanyang katandem naman, si Senator Cheese Escudero. So at least ngayon, medyo malinaw-linaw na ang magiging line-up dahil mahirap naman yung ilang buwan na natin papakinggan, ilang buwan na natin inaasahan kung sino yung talagang magiging pinaka-line-up. Pero parang medyo, kumbaga, nagpapaligaw-ligaw pa yung ibang mga kandidato. Yung hindi naman sinasabing hindi sila tatakbo, pero hindi rin naman kinukumpirma. So, lahat tayo napipilitan maghaka-haka. Di po ba? Hindi naman maganda yun. Dahil isa sa mga kwalifikasyon, isa sa mga characteristics, o yung mga katangian ng isang potensyal na magiging mahusay na leader ng ating bansa ay yung may katangian gumawa ng desisyon, yung maging silang decisive sa wikang Ingles. Kapag yung dili-dali, alam niyo po, yung hindi makapagdesisyon ng napakatagal na ng panahon, nakonsulta na lahat, nakonsulta na yung mga spiritual advisor, yung mga political advisor, pati si Manang Bola, nakonsulta na, kung hindi pa rin makapagdesisyon, hindi na dapat siguro natin iboto yung mga ganon, di po ba? Pero buti na lang, mukhang nakapagdesisyon na yung mga magkakabilang kampo. Yung mga magkakabilang, yung magiging magkatunggali sa darating na halalan. Ayan, napapangalanan na. So meron na tayo, pwede na tayong magdesisyon bilang mga botante kung sino dapat natin iluklok sa pwesto. Kung sino yung karapat dapat maupo sa mga pinakamatataas na pwesto sa ating bansang Pilipinas. Yan. Napaka-importante po. Kasi dati sinasabi natin ang kinakailangan lang natin sa isang presidente, dapat yung yung hindi daw corrupt, di ba? Yung malinis. Yung hindi nabubulag o hindi nasisilaw sa salapi. At hindi umaabuso sa kanilang pwesto. Pero ngayon siguro nalalaman natin na hindi lang pwede yung hindi corrupt. Hindi lang yung pagiging honest o pagiging yung hindi ayun na nga, hindi corrupt. Ang ating kailangan din natin yung yung mga leader na may kukote, di ba? Yung marunong magdesisyon, yung meron vision, yung meron foresight. Kasi ang isa pang ang siguro mas masahol na lang sa isang leader na mali ang mga pinagagawa, yung mga leader na sa ilang taon nilang panunungkulan ay walang ginawa. Ayan, mas masakit po yan. O hindi naman siguro mas masakit, pero masakit din. Ayan. Okay, basa-basa naman tayo muli ng ating mga text, mga Karancho, from Marvin Capili again of Tondo, Manila. Good AM po ulit, Karancho Miguel. Pakibati rin po kaibigan ko, taga Santa Mesa, Manila. Taga Santa Mesa. Na si Ate Maria Bernardo at kasama ko sa marketing. Taga-marketing pala. Mayaman siguro ito si Marvin. Na si Ma'am Roxanne Esguerra. Hindi ko po kayo iiwanan. Okay, walang iwanan dito sa Katapat at Karancho, Marvin. Dahil mahal na mahal po namin kayo ni Mayor Lim at ang buong A-Tri-Media team and staff at DZRJ. Salamat po muli. God bless. From Marvin Capili, isang supporter ng ating programa at ng ating istasyong A-Tri-Media. Ayun. Bagamat yung mga kaibigan ni Marvin dito sa ating istasyon, nakapag-graduate na yung mga intern. Ayun, sila sino ba yun? Sila Christine. Medyo hindi na natin kasama ngayon yung mga ilan sa ating mga intern dahil tapos na yung mga internship nila.
At baka ngayon, kasama nakapag-graduate na sila ng ganap o mag-graduate na sila ng ganap at makakasama na sila. Makakasama na sila sa hanay ng mga unemployed Filipinos. Ayan. Pero umaasa naman tayo na yung ating mga interns dito na nakapagtapos na ay sa mga susunod na araw, di kaya the sooner the better, ay sila yung makakakuha na rin ng magagandang trabaho. Yan. Yan naman po ang pinaka inaasam-asam, hindi lamang nito mga batang ito, kundi yung kanilang mga magulang, kanilang mga mami, kanilang mga daddy na pinag-aral sila sa loob ng 4 na taon. Yung konting ganansya naman ni Inay at ni Itay, makakuha naman ng isang stable. Hindi lang yung malaking, kasi meron mga trabaho minsan yung easy money. Hindi po natin, bagamat yung easy money, hindi po natin aatrasan yan. Pero ang mas mahalaga po, di po ba, yung stable na trabaho. Yung meron talagang potential, yung meron potential for growth. Ayan. So yan ang wish natin sa mga nakasama natin, mga trainee, mga interns dito sa ating studio. Na isang stable at isang stress-free na mga employment na trabaho. Ayun, October pala magsisi-graduate ang mga batang ire. Okay. Ito naman ay mula kay Danny. Text sa atin ni Danny Signo. Si Danny Signo ay taga-Pagsanghang Laguna. Napakalayo na ng ating reach. At ito, pero bago po ang lahat, ibinabati natin si Shalala na nandito na sa ating studio. Good morning, Shalala. Good morning. Ayun. Dapat mataas ang energy. Oh, mataas ang energy ni Shalala ngayon. Anyway, si Danny Signo, bago tayo magtapos, malapit na magtapos ang ating programa na kahit tayo nag-iisa. Sabi ni Danny Signo ng Pagsanghan Laguna, Miguel, kung sa Manila ay may Torre de Manila, dito sa amin meron Toro de Laguna. Ayun, meron daw Toro de Laguna. Ayun. O gusto raw ni Shalala yung mga toro sa Laguna. Sinong natoro sa Laguna? Oh, tahan na. O Shalala, galit pala ito si Gardo sa mga toro. Ayan. Okay. Wrap up na po tayo. At malapit na po tayo magtapos ngayong araw na ito. Bukas po, pinapangako ko sa inyo, kung kailangan natin sunduin sa kanyang bahay si Mayor Fred Lim, ang ating alkalde ng Himpapawid, ay ating gagawin para makasama natin. Dahil tayo po ay nagre-relaunch, born again tayo. Pangalawang kapanganakan po ng ating programang Katapat at Karancho at netong ating himpilang 8trymedia.com. Ayan, 8trymedia.com pala, pinapaalala sa akin. Pwede pa rin, buhay na buhay pa rin tayo sa website. Yan. Ang 8Try Media Broadcasting Network ay mapapakinggan nyo pa rin at mapapanood nyo para dun sa mga gusto makita ang ating pagmumuka, mapapanood at mapapakinggan pa rin tayo sa pamamagitan ng ating website. Pero ngayon, ayan po, sa ating pagiging born again, tayo nandito na po sa ating panibago at sana permanenteng tirahan natin sa DZRJ 8Gs. Ayan. Okay. So, dyan naman po nagtatapos ang ating programa ngayong umagang ito. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa inyong pagsama sa ating programang Katapat at Karancho sa mga pagbabago na inihatid sa atin ng buhay. Ayan po. Ako naman ang inyong Karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Alagad ng public service, tunay na mapagkakatiwala.